Ito, we're back to Ask Theo. May nagpatid ulit ng tanong sa atin. Ako'y mensahero lamang. Nag-worry siya sa panahon ngayon kasi from a very surreal worldwide plague. Sabi niya parang biblical plague na COVID. And now we're entering Israel versus Hamas and Ukraine versus Russia, and then China's threat to the West Philippine Sea. Kinakabahan siya. Ito na ba yung signs ng end of the times, end of the world? Nako. Siyempre, pag sinabing end times, ibig sabihin, may reference yan sa Bible. Kasi hindi naman iniisip ng tao ang end times dati eh. That's true. Until na napag-usapan yan sa Bible. Ang end of time, ibig mo sabihin, nasa dulo, gugunaw ang mundo. Tama ba yan? Yung bang ibig mo sabihin? Ito ba yung panahon na maranasan ng lahat ng tao, gugunaw ang mundo, at lahat mamamatay? Kasama din yung namatay, di ba? Oo, tapos, o darating na. Darating na si Kristo ulit. Na mag-uhusga. Mag-uhusga, tama. Okay. Last judgment, end time. Second coming. Second coming. Yun, maganda pong linawin eh, end times. Tama. Kasi, kung totoong magugunaw na ang mundo, dadating na ang anak ng Diyos, second coming niya. Si Jesus mismo sabi niya, walang makapag-predict niyan. Di ba? Wala nakakaalam. Kasi, ang Diyos lang ang kanyang amalan. Ibig sabihin, dahil God loved the world so much, He sent His only Son. Kung magsi-second coming, the Father will send His Son. Again. Hindi kusang loob ni Jesus dadating. Kaya siya mismo, hindi daw niya alam. So it's God the Father's time. Yeah, in His time. But He makes all things beautiful. Or in His time. In His time. O ngayon, end times. Meron ibig sabihin din po ang end times. Okay. Dumating na ang fullness of time. Nice. Kaganapan na yun. Nice. At kailan naging ganap ang panahon na yan? Alam mo na what will be the end? Resurrection. Ano? Ulit? Alam mo na ang mangyayari sa ending. It's resurrection of anyone. Of everyone. Of everyone. Ngayon, dalawa yung resurrection ang ibig sabihin eh. Na yung patay, mabubuhay ulit, di ba? Di ba? Hindi, yung katawan ng patay, magsasama ulit sa kanyang... yan yung second coming. Second coming. Kaluluwa at katawan magsasama. Pero pagdating ng second coming, maghihiwalay yun, yung dalawang yon. Ano yun? Hindi yung katawan at kaluluwa. May pupunta sa impyerno, may pupunta sa langit. Kaya nga tayo ka ba eh? Hindi sa end time eh. Sa end time ba, saan ako pupunta? Mapupunta ba ako sa langit? Pag umabot sa panahon ko? Hindi natin alam. Siyempre. Kaya kakabado ka. Kaya we have to prepare for it. Kaya gusto mong malaman, ito nga ba end time? End time na ba to? Kasi anong next sa tanong mo? Hindi pa naman pala father eh. Di okay lang, relax lang muna ako. Should we be relaxed? Ayun ang tanong eh. Alam natin ang end time, we shall be forever. Eternal life. But what kind of life? Is it a life of joy, of glory, or will it become a life of regret, of punishment, of condemnation? Yan, nakadepende sa panahon ngayon. Kung ano ang pinapanahon natin ngayon. Sabi mo, weather lang. Hindi. Mahalaga yung weather na yan sa panahon na to. Yung bigger picture. Kasi, parang, yun ang dinadala mo sa end time mo, yung buhay mo ngayon. Yung buhay mo. Dalawang klase lang po ang buhay. Makasarili o makakapwa. Makatao. Dalawang klase lang yan. At ang Diyos, makatao. Makakapwa. Hindi lang pansarili. Pero mahalaga rin itong signs of the end times. Sabi ni Jesus, sabi pinagbawalan tayo, parang sabihin, nag-pandemic, COVID-19.
Uy, may Ukraine war. Uy, may ganito. Oo, may yung parang sabay-sabay. Oo. And binibigyan natin yung end time na yan into certain signs. Sometimes, hindi nga phenomenon of nature. Although, Which is also actually sign na rin. Oo, di ba? Earthquake. Bumibilis yung marmol. Yolanda na lang. Di ba? Sabihin na, laki ng Yolanda. Saka aabot ng 2 degrees na yung Oo. annual Init. increase. And so forth and so on. Palagay ko, mahalaga na makita daw natin ang signs of the end times. First, sa tingin ko kasi nga, ang ating takot sa end times, baka tayo mahuli na hindi tayo nasa tamang lugar. pamumuhay. Ngayon pa rin. Ngayon pa lang, rather. Ngayon pala. Mabuhay na tayo ng naaayon. Kasi Kasi lahat ng signs na yan, wala namang makakasigurado. In many ways, speculative. You cannot point at one event or this confluence of events will become the end times. Pero, you can point to at yours. yourself. By comparing yourself to the Son of God. Ito po, yung ating kaharap na krusipiho. Yan po ang end time ni Jesus. Oras niya yan. At sa oras ni Jesus na yan, nagbigay pa rin siya. Nagsakripisyo pa. Nagsakripisyo siya. Nagbigay siya Mm-mm. Ang kanyang, inalay niya ang kanyang buhay. Ito po ang tanong sa ating panahon ngayon Mapag-alay ka ba Sa iba. sa iba? Mas ang iyong panahon, iniisip, ay yung ninanasa. Ang iyong, parang sabihin natin, ang iyong mithiin, pangarap, ay makapamahagi, makatulong, Magmahal. makapagbigay, maging mabuti sa kapwa. Tama na. Kasi, ang pinaka-delikadong end time attitude ay yung greedy. Alam nyo, meron ako nakuha ang statistic. Wow. Last year, May mga data ka na. last year, the 5 richest men In the world? 5 richest men became wealthier in the world. Oo nga, yung mayaman. And you know what? 5 billion people became poorer. Ang lungkot. Ngayon, sana hindi itong richer men ang nagpa-poor ng 5 billion. Pero pwede po. Pwede mangyari. Pwede mong ikabit lang. Kasi sometimes, becoming wealthier is getting from someone else. And you have, Right. you have excess. Ano yung Like excess? cheap labor. Ano yung excess? Oh. Yumaman ka dahil sa cheap labor. Maraming mga Yumaman ka sa Maraming mga pagdadancho. or bansa na nag-exploit sa cheap labor natin. Or, alam mo, sorry may mga bansa hindi nagpuputol Nang? ng mga kahoy. Okay. Pero pinapaputol sa ibang lugar. Hindi sa bansa nila. Ang galing, di ba? Sabi na kami, laudato si kami. Kami, Oo. ganun, ganyan. Conscious kami sa planet Earth. Oo. Binuin mo, binibenta nila ang recyclable plastic sa Pilipinas. Grabe. Ang basura. Babalik. Pero sa atin ang tambakan. Oh, malinis sila, pero sa ibang na itatapon ng basura. Hindi, yung China, inuubos yung coral natin. Tapos sa atin na nangingisda. Baka nauubos na isda nila Di ba sinira nila yung corals? Yan ang, alam nyo mga kapatid, mas magandang tingnan natin kesa yung mga incheck o yung mga Hamas. Nagagaya ba ako sa aking kinagagalitan? Oo nga. The people I hate is not myself. Pinoproject ko lang. Di ba? Kasi sabi nga nila the greater a person, the person comes closer to the light. Okay, di ba? The deeper the shadow. Wow. Mas madilim, Wow. mas maitim. Wow. Pero Father, sinabi mo naman end of time mo or end of the world. Whatever, we have to work on it. Yes. Kasi may passage yung sa oil.
Yung na-caught off guard sila, wala silang midnight oil. Ayun. Yung hindi handa. Tama Foolish ba ako? virgins and Tama wise ba virgins. ako? Kasi we have to prepare for whether mamamatay ba tayo o magunaw man. In fact, in the context ng end times ng Bible, Nice, nice. be prepared. Be Pero, prepared. itong gusto ko sana sabihin sa Lily. Hmm. Bakit ba natin gusto sabay-sabay tayo mamamatay? Isa-isa na lang. So, ibig sabihin, paghandaan mo yung oras mo. Huwag mo sabihin yung oras ng ating lahat. Ano yan? Mas massacre? Pero question, dito sa mga signs daw, kasi nangyari din to nung panahon ni Fatima, di ba, yung mga World War, na hindi mo alam, nagkukulang ba ang mga tao, kaya nangyayari itong mga malalaking bagay na to. Maganda kasi laging message ni Fatima on these things, di ba? Yes. It's a call It's a call, oh. to It's a return to God. call. Tama. And returning to God. Ang tawag doon bumalikwas ka. Turn around. Mm-mm. Ang turn around is, kesa palagi ka nakatingin sa salamin sa iyong sarili. Turn around ka sa likod mo ang daming tao. Kasi, Harapin mo ang mas marami. nung panahon nung between World Wars, di ba sinabi, pagdasal niyo yung mga sinners, ma-convert. Yung message ni Mary, I think it works now more than ever. Oo, as more well. than ever. Saka iba na rin yung panahon in terms of morality or pagiging makasarili. So, I think isa rin siyang paalala. Even yung COVID na paisip lahat, which is actually a good experience to what matters. Oh, alam niyo sa COVID, may nangyaring maganda. Tumigil ang lahat. Gumanda kalikasan. Gumanda kalikasan. Sa amin, sa amin yung panahon ng COVID, kita ko sabi na yung bundok ng Antipolo, ang linis ng sky. Hindi lang. Tapos yung mga isda na buhay. Nagkakilala na mag-asawa. Ay, lumaki na pala yung anak ko. Sabi sa... At kasama bigla nila yung anak nila 24 hours. Tapos nagkaroon tayo ng community pantry. At saka family. Di ba? Nagkaroon tayo ng Oo, yung community. Bayanihan. Bayanihan ng pagkain. It brings out the good in us. Logistics pa. Di ba? Nagkatulungan tayo. At na-realize natin, ang frontliners, hindi lang yung mga doktor at mga nurses. Ang unang frontliner pa ng logistics. Oo. Yung lalamog, grab na yan. Oo, grabe yun. Heroes din sila. Yun, heroes yan. Kasi bawal tayo lumabas at Yan. kumain sa labas. Sa akin talaga po, end times. Sa akin, end Mm. times. Akin na munang end time. Akin. Yung personal mong end time. Kasi, maybe, masasabi ko po, sa aming diocese ngayon, sa loob ng 4 na buwan, 4 na pare ang namatay. At hindi inaasahan. Mga bata. Mga bata. Isa na yun sa amin Don Bosco Priest. Ito mabuti naman sa isang pare, pero batang-bata. Alam nyo, nagkakasal siya. Natapos na ang kasal. Nag-Eucharistic prayer. Tinaas niya ang ostia, binaba niya ang ostia, tinaas niya ang kalis. Consecrated blood of Christ. Pagbaba niya, nabuti na bitiwan niya, nahulog patay. Instant. Father Jeff Bandapi. Oh, sumulangit naman. Wow. Oh, napakaganda namang ending, no? Pero nabuo niya yung kasal na yung... Nabuo niya kasal, pero pati sakramento, pero maganda He was taken, or the end time happened. He was During truly the a priest. Ang sarap mamatay para sa akin, Saka during the Eucharist, the highest. Di ba ang sarap mamatay na nasa pamilya ka ng iyong asawa? Oo. Hindi ka hiwalay. Di ba? Ang sarap na mamamatay na nakapagpaalam ka sa mga anak mo. Ang mga anak mo nagpaalaman sa'yo. At may iba pa. Forgive ka, nag-forgive kayo. Maganda rin yun. Di ba? Bakit di natin araw-arawin yan? Na hindi natin tatapusin ang end of the day. Yun ang gusto ko sabihin sa end. Kahit end of the day, no? Mag-resolve ka ng nakagalit mo. Don't let your anger Settle in. at the end of your life sundown. At nadadasal din naman yung anger. Napiprevent din. Sinabi nga St. Paul, bear with one another, carry each other's burdens, and if you have committed any wrong, do not let the sun go down. Parang settle it before the sun sets. Saka para yung end of the times, yung the apocalypse. Ang message actually dun, it should give you hope, not fear. Correct.
Diba? Kasi, babalik na si Kristo, ito na. And alam nyo, kahit anong bait natin, mahirap maging mabait. Mana? Mahirap maging mabait. Oo naman. Di ba? Oo naman. So, minsan, sa kabaitan natin, gusto natin, maabutan na yung mabait. Noong time na nangyari yun. Di ba? Eh, kung sa haba-haba na tayo, baka masablay pa eh. Oo nga eh. Di ba alam kailan eh. Di ba? Kahit yung kamatayan natin, di natin alam. Kaya nga ang nanay ko, at the age of 97, sabi, anak, pakitanong naman sa Diyos. Alam ba niya natin dito pa sa lupa? Akala niya nasa langit na ako eh. Mind at the 97. Gusto niya sa langit. Wow. Nice. Yan. End time. Gandang topic. Oo nga. Salamat. But keep on asking kayo. Nakukuha lang namin to dahil sa mga pinadadala sa amin. Oo nga eh. May email po. Pero pwede kayo magtanong doon sa YouTube channel. May comment section po siya. Alam niyo po, sa tagal-tagal ko nagtuturo. Ngayon ko lang napapag-isipan na mga bagay-bagay. Bagay-bagay na to. Salamat. Ako din naman. At sila yung mga iniisip nila at least sasagot. Hindi ko naman siguro dapat sagutin lahat. No? Pero at least we provide a venue to discuss it. So we'll be back. Keep on asking Teo.